Okay, so isang mapagpalang tanghali po sa lahat. Alas 12 na. So, ngayon mga kapatid, ay gagawa po tayo ng reaction video. Patungkol po doon sa naipost ni John Ray, isang Catholic faith defender o debatidor sa Katoliko. Hindi po tumubra ay Pastor Lloyd. So, check natin yung signal pag okay. Pag okay po, proceed po tayo. Mayanino ng pang-aabuso sa bawat silid, may bulong ng lihim na tinatago. Pero kung tayo'y magsalita ng sabay-sabay, ang araw ay muling sisikat sa ulap ng kasinungalingan. Hindi tayo bulag, hindi tayo pipi, ang kinabukasan ay nakaukit sa ating mga kamay. Tayo ang bantay, tayo ang ilaw, sa bayan nating mahal, huwag tayong bibitaw. Boses ng katotohanan, tayo ang kidlat, gumising sa umaga, huwag mawalan ng pag-asa. Kung tayo'y magkaisa, kaya nating buksain ang katiwalian, ang apoy ng tama ay ating panindigan. Okay, so isang mapagpalang tanghali po sa lahat, mga kapatid ko sa pananampalataya. So dito po ay bibigyan po natin ng reaction video. Yung naipost po ni John Ray na may inamin daw tayo sa kanya na kung saan ay hindi totoo ang Bible alone. Ibig sabihin, may kasama ito at ibig sabihin, kailangan pa ng simbahan. So dito po lumalabas na hindi talaga nauunawaan ng mga Catholic faith defender yung katuroang Bible alone. Pag sinabi mo kasing Bible alone, sola scriptura po yan. Kasihan sa pamumuhay at kaligtasan ng isang Kristiyano. Ang tradisyon, opinyon, ni anumang mga alituntunin o mga naitala sa kasaysayan basta hindi po sumasalungat sa Biblia, pinapaniwalaan po yan. Hindi ibig sabihin na kung saan ay history ito, reference at opinion ay hindi na agad pinaniniwalaan ng sola scriptura. Kundi, kahit referensya, history man o opinion, yan po ay nagpapasakop at sinusuri ayon po sa salita ng ating Panginoon. Kung may contradiction, yun po ang hindi tinatanggap ng sola scriptura. So, pakinggan po natin yung kanyang tanong po ito, hindi po ito debate na naganap. After po ng debate namin ni John Do, so, nagkaroon ng pagkakataon yung mga CFD na to na magtanong at sinagot natin sila para na rin maisaayos at maituwid yung mali nilang pangunawa. Ito po, pakinggan po natin. Yes, maraming salamat. Okay, Pastor Lloyd, narinig ba ako, Pastor Lloyd? Pastor Lloyd, narinig ba ako ng maayos? Pa? Marinig ba ako ng maayos? Okay, so bakit nga ba tayo nakatawa dyan?
Kasi nga, yan na po yung pagtatapos ng debate po namin ni Jando. So, medyo alam mo na, nagkausap po kami. Tapos, in-approach ko sila. Sabi ko, mananatili ako para i-entertain yung katanungan po ni Angel at kung sino man ang gustong magtanong, magsuri. Hindi naman tayo takot sa mga tanungan. Kung sa bagay nga, gawain po yan ng Catholic Faith Defender, yung mga ambush debate. So, dyan po sila magaling. Kaya, binigyan natin sila ng pagkakataon na makapagtanong at sana bibigyan din nila ako ng panahon na makapagpaliwanag. At ito po yung nangyaring usapan namin ni Brad John Ray. Isang sundalo raw ni Cristo pero hindi handa. Yeah. Oo. Okay. Dahil ang tema nyo kasi ni Berjan the Bible alone, no? Yung pwede pakidefine muna sa amin yung word na alone. Anong paliwanag mo sa alone? Ito ba ay mayroong kasama or wala na? Pag sinabing Bible alone, Yeah, yung word na alone, ano yun? Nothing else ba yun? Or meron pang ibang source? pag sinabi kasing Bible alone, na wala ng ibang otoridad o pinagkukunan ng base, kundi sa kanyang salita lamang. Pag sinabing Bible alone, hindi yan contradict sa mga referensya, tradisyon, opinion. Yes, Pastor Lloyd. Kita mo sumasagot ako, sumasapaw na agad si John Ray. Gawain po nila yan. Tapos kung ikaw naman yung sumapaw sa kanila, sasabihin ka ng bastos. Pero, yan po kasi yung gawain ng CFD. Yung hindi ka pa tapos magpaliwanag, ina-hijack, pinuputol. Hindi nakikinig at hindi bukas sa usapan. Patuloy po tayo. Okay, Pastor Lloyd. Pakinggan mo muna yung tanong, yung alone nga lang eh. Pag sinabi, So, nagtanong siya kung ano po ba o paano natin ma-define anong ibig sabihin ng Bible alone. Pinaliwanag natin sa kanya. Tapos, nung nagpaliwanag na tayo, ayaw niya naman itong tanggapin. So, kung interesado ka talagang matutunan yung posisyon ng iyong kalaban, kailangan marunong ka rin pong makinig. sabi mong alone, meron pa bang iba or wala na? Wala na. Wala na. So, ginamit mo ang 2 Timothy 3:16 na sinabi doon magagamit sa pagtuturo. Tama? Yes. So, dahil Bible alone ka, wala nang ibang gagamitin sa pagtuturo. Bible na lang. Tama? Yes, so salita ng Panginoon, yung gagamitin, basta hindi nagko-contradict sa Biblia. Okay. So, pwede ba na Biblia lang na wala nang magpapaliwanag sa salita ng Diyos o sa batas ng Diyos na nakasulat sa Biblia? So, pwede ba na wala nang magpapaliwanag? Kasi Bible alone nga lang eh. O pwede ba na wala nang simbahan magpapaliwanag? Dahil Bible alone lang. O pwede ba yun? May nakasulat din kasi sa Biblia na may inutusan siyang tao na mangaral, magpahayag, magpaliwanag. Amen. So, So, dito, hindi po talaga nauunawaan ni John Ray ang ibig sabihin ng Bible alone. Ibig sabihin, kahit may nangangaral man dyan, may nagtuturo, ginagamit ang Biblia, kahit ang simbahan man ang gumamit, Bible alone pa rin po yan. Kasi nga, Biblia yung ginagamit sa lahat ng pamantasan sa pamumuhay at kaligtasan ng isang Kristiyano. So, magpatuloy po tayo. Kasi nga yung Biblia, hindi naman yan kusang magsasalita. So, may mga instrumentong ginagamit ang Diyos, kagaya nito sa Romans 10. Halimbawa, Romans 10 .
o para sa kaligtasan ng kanyang mga pinili. Amen. So, ibig Ayan pangalawang hijack. Nagpapaliwanag tayo para maintindihan niya kung paano nga ba may harmonize or mayroon tong hindi magkokontraan yung salita ng Diyos. Biblia ang batayan, bakit tinawag pa ang pastor at ang simbahan? Ginamit kong ilustrasyon ang pangangaral ng Ebanghelyo. Soberano ang Diyos sa pagligtas sa kanyang mga pinili, ngunit ayon sa Roma 10, ginagamit niyang instrumento ang tao, ang kanyang lingkod para ipahayag ang kanyang salita. Paano sila makakaginig kung walang may nangaral? Paano sila maliligtas kung walang salita ng Diyos o walang mga ngaral na ipinadala? Dito mga kapatid, hindi po yan nagko-contradict yung salita ng Diyos sa simbahan. Yung simbahan, ang ginagamit nila ay ang salita ng Diyos. Kahit ang pastor, ang ministro, ang pare, o sino man, walang ibang ginagamit at nagiging batayan sa kaligtasan at pamumuhay, kundi ang salita lamang po ng ating Panginoon. Imalinaw naman noong nakaraang araw yung aking presentasyon. Pangalawang analogy, na kung saan ay gumamit ako ng ilustrasyon. Kahit po sa ating executive, kahit po sa legislative, kahit po sa judicial, sa korte, sa Congress o sa Senate, kahit na po sa ating Pangulo, sila ay mayroon lamang otoridad or authority dahil nandyan sila sa posisyong iyan. Pero yung ginagamit nila ay yung ating constitution at ang batas. Kung wala ang batas at ang constitution, ay wala po silang kapangyarihan. At wala po silang basihan kung paano ang paghuhukom o paglilitis. Kaya nga sabi ko, no man is above the law. Ganon din po sa salita ng Diyos. Walang nakakataas sa salita ng Diyos, ni ang simbahan, ni ang pastor, ni ang ministro, ni ang pare. Tanging salita ng Diyos o salita ng Diyos ang may otoridad sa pamumuhay at kaligtasan kahit sa paglilitis, lalo na po sa buhay ng isang Kristiyano. Magpatuloy po tayo. Na-hijack na naman po tayo. Pinutol. sabihin, Pastor Lloyd, ibig kong sabihin pala, sa pagtuturo sa salita ng Diyos, sa batas ng Diyos na nasa Biblia, mayroong nagpapaliwanag at hindi Biblia lang. Yes or no? Mayroong nagpapaliwanag na ginagamit ang Biblia. Okay. So, saan mo na ilalagay yung Biblia lang sa pagtuturo? Kasi ginamit mo 2 Timothy 3:16 magagamit sa pagtuturo ang Biblia, 2 Timothy 3:16. Gumamit ng 2 Timothy chapter 3, 16 at 17 at yun din po yung talatong aking ginamit. Mamaya babasahin po natin. Yung salitang iyan ang kinasiyahan ng Diyos sa pagtuturo, sa pagtutuwid, lalo na po sa ibaba, na ang lingkod ng Diyos ay maging ganap sa paggawa ng mabuting bagay. So, doon pa lang po sa salita ng Diyos ay sapat na kung paano ang isang lingkod ng Diyos na maging ganap, kung paano siya maturuan, maituwid, maipangaral, maisabuhay. Bible alone po yan, Scripture alone po yan. Hindi nauunawaan ni John Ray ng Catholic Faith Defender. So kung magagamit ang Biblia lang sa pagtuturo, bakit mo sinasama ang simbahan ngayon sa pagtuturo kung Biblia lang? Hindi nyo maalam, kahit ngayong simbahan, inutusan din mismo ng Biblia na mangaral, tumaguyod ng aral galing sa Diyos. Pero yung simbahan na yon, inaghamon nga ako ng debate, papatunayan ko.
na ang simbahang nabanggit sa Biblia ay hindi tumutukoy sa Romano Katoliko. Iayaw nilang tanggapin ang hamon ko kahit sinong Catholic faith defender. Kahit doon sa Mateo 16:18 na ang simbahang itinatag ni Kristo, hindi po yun Romano Katoliko. Wala po silang historical at biblical na patunay. Bakit ayaw nilang mag-engage sa debate? Pero balik po tayo sa paksa. Pag sinabing inutusan ang simbahan na mangaral, ano ang ginagamit ng simbahan? Di ba Biblia rin? Sabi ko nga dyan, alangan din naman na encyclopedia yung dadalhin at ituturo, o psychology yung ituturo doon sa simbahan. Siyempre, salita ng Diyos yung kanyang ituturo. At yun din po yung ipapatupad ng simbahan. Kung Biblia lang, medyo i-clarify mo siguro yung tanong mo, bro. Okay, di mo naunawahan. Kasi Kita mo hindi daw natin naunawaan, pero yung nagtanong mismo ang hindi nakakaunawa. Dahil gusto niyang i-separate. Iba ang simbahan, iba ang salita ng Diyos. Kumbaga, mayroong dalawang sangay na kung saan ay tagapagturo ng salita ng Diyos, ang simbahan at ang Biblia. Pero hindi niya po inalam at sinuri na mabuti na kung saan ang Biblia po ang siyang kinukuhaan ng katuruan ng simbahan para ito'y kanilang ipaaral o kanilang ituro sa iba. Dahil outside from the scripture, pag nagturo ang simbahan na hindi galing sa salita ng Diyos, hindi po yun galing sa Diyos. Galing po yun sa katuruan ng tao. Kaya nga, naging problema, later on, sabi ko, papatunayan ko na apostate yung Catholic, yung Romano Katoliko. Tumalikod. Bakit? Dahil maraming isiningit Nandyan yung purgatory, nandyan yung rosary, tapos nandyan yung indulgence, nandyan yung sacrament. So, mga kapatid, hindi po yun inutos sa Biblia. Yun po ay karagdagang turo lamang po ng mga naunang tagapagturo na lumigaw sa landas ng totoong turo ni Kristo. Kaya maraming naisingit na hindi biblikal na turo dahil hindi po nila sinusunod ang kautosang biblikal na sola scriptura. Magpatuloy po tayo. Nakulin ko. Kasi inamin mo ngayon na ang Diyos nag-utos din ng simbahan na magtuturo. Yan ang sinabi mo ngayon. Nag-utos din ang Diyos ng simbahan na magtuturo sa mga tao. While kanina, ang sagot mo sa akin, sa pagtuturo, Biblia lang. Kaya tinanong ba kita, pag sinabi bang ano bang ibig sabihin nun? May kasama, wala, sabi mo, wala. Tapos, klinay mo na ang 2 Timothy 3:16, Biblia lang talaga kasi magagamit sa pagtuturo ang Biblia. So therefore, maliban sa Biblia, wala nang ibang gagamitin sa pagtuturo. Pero, inamin mo rin na sinugo ng Diyos ang simbahan para magturo. So, mayroon pa bang batayan yung sinasabi mong sa pagtuturo, Biblia lang? Mayroon pa bang batayan yun? Meron. Yung ginagamit ng simbahan ay Biblia sa pagtuturo. Yung ginagamit ng pastor, Kaya na, sumasagot ako, sumasako na naman. Patuloy po tayo. pagtuturo, Biblia lang ang ginagamit, hindi sarili nilang interpretasyon. Kaya nga, Pastor Lloyd, hindi, Pastor Lloyd, ang punto, hindi sa kung ano ang ginagamit ng simbahan. Ang punto, sa pagtuturo. Sa pagtuturo ba ng salita ng Diyos? Ang sayo kasi, Biblia lang. Ginamit mo 2 Timothy 3:16. Pero inamin mo rin na hindi pala Biblia lang kasi ang Diyos nag-utos din ng simbahan magturo sa mga tao sa kanyang salita. So hindi Bible lang. So, nag-utos siya sa simbahan na magturo. Pero ang tanong, ano ang ituturo ng simbahan? Ang Biblia. Wala pong ibang tinuturo ang simbahan, kundi ang Biblia. Nakuha mo ba, Pastor? Hindi ko tinanong sa iyo kung
ang simbahan, hindi, makinig ka muna. Masunod, makinig ka muna para makuha mo yung tanong. Makinig ka muna para makuha mo yung tanong. Makinig ka muna, masunod. Kasi pinapalabas mo na ang simbahan nagagamit talaga ng Biblia. Hindi, Oh. Ano bang ibig sabihin noon? Hindi ba gumagamit ng Biblia ang simbahan dahil pinapalabas ko daw? Saglit lang, may nag-comment. So, pasensya na, late ko nang nabasa. Pastor, tinatanggap po ni General Alvin Gita Bundok ang hamon mo na patunayan mo na hindi Romano Katoliko ang simbahan sa Biblia. Sige, doon tayo sa kay Arasya TV. Itag natin po, set natin. Kailan yan? Tag ko si Brother Rasya. Yan. Maganda yan. So, mga kapatid, papatunayan po natin na hindi Romano Katoliko ang simbahan na binanggit ni Kristo ayon po sa Biblia. So, yan, nagtag na po ako kay Rasya TV. Antayin po natin yung kanyang response kung kailan po yan magaganap. So, balik po tayo rito kay John Ray. hindi naman yun ang tanong eh. Ang tanong ko sa iyo, sa pagtuturo ng salita ng Diyos, sabi mo Biblia lang. Pero inamin mo rin na ang simbahan ipinadala ng Diyos para magturo sa kanyang salita. So hindi na siya Bible alone pala. Kasi andyan din pala ang simbahan para magturo sa salita ng Diyos. So no? Tanong na yun. Nawala ka na. Naipit ka na. Okay, tama ha? Naipit na daw. Hindi pa nga tayo sumagot. Kahit yung pag-utos sa simbahan na magturo, Bible alone pa rin po yun. Pero hindi po yan contradiction sa scripture alone na doktrina. Iisa lang, ulitin ko, iisa lang ang batayan sa pagtuturo, ang Biblia. Hindi kung anuman ang isiningit sa doktrina na hindi makikita sa Biblia. Nandiyan pala. So, hindi na siya alone kasi nga nandiyan ang simbahan na nagtuturo. Sabi mo. Ano Pwede na siya alone. ang ginagamit ng simbahan para ituro nila? Dito muna, wag muna tayo sa authoritative. Kaya wag na muna yung authoritative kasi madali lang yan. Dito muna tayo, ano mo natin yung salita ng Diyos na itinuturo. 2 Timothy 3:16, yan ang pinakatalata mo na magagamit sa pagtuturo ang kasulatan, scripture, sa ibang salin, Bible, sa the living Bible talagang ang sinabi dyan. So, ang Biblia magagamit sa pagtuturo. Yan, argumento mo yan. Tapos, tinanong kita, pag sinabi bang alone, wala nang kasama, sabi mo wala na. So, ang pagpapahayag pala sa salita ng Diyos, Bible lang, sabi mo yes. Pero inamin mo rin na ang simbahan, ipinadala rin ng Diyos para magpahayag sa kanyang salita. So, question ko ngayon, ulitin yung question ko, so hindi pala Biblia lang ang gagamitin sa pagpahayag sa salita ng Diyos kasi andyan din pala ang simbahan. Yes or no? So, yes, Biblia pa rin yung gagamitin. Thank you. O yan, nagpa-thank you siya ha. Sabi ni John Ray, ganito kasi yung kwento. Ito yung pinupunto ni John Ray na kung saan ay umamin daw tayo na hindi Biblia lang ang ginagamit sa pagtuturo. Pero nung tinanong niya tayo, sabi ko, ito yung sagot ko. Makinig ka, John Ray. Ikaw mismo ang nag-argue, ikaw mismo ang sumang-ayon sa stand ko. Wala nang kasama, sabi mo wala na. So, ang pagpapahayag pala sa salita ng Diyos, Bible lang, sabi mo yes. Pero inamin mo rin na ang simbahan, ipinadala rin ng Diyos para magpahayag sa kanyang salita. So, question ko ngayon, ulitin yung question ko, so hindi pala Biblia lang
ang gagamitin sa pagpahayag sa salita ng Diyos kasi andyan din pala ang simbahan. Yes or no? So, yes, Biblia pa rin yung gagamitin. Thank you. O, sige, nagpa-thank you siya. Sabi ko, yes, Biblia pa rin ang gagamitin ng simbahan. Bible alone pa rin po yun. Siya po yung nagsang-ayon na Biblia lang ang gagamitin. Bible alone. Naipit ka ngayon. Kailangan din naman nadadalhin ng simbahan yung encyclopedia na ituturo. Hindi ba yan? Hindi ba ako nagtanong sa encyclopedia? Hindi ako nagtanong sa encyclopedia. Salita ka ng Diyos eh. Encyclopedia, hindi naman salita ng Diyos yun. Ano ka ba? Oh, kita mo, doon pa lang po, tibag na po yung kanilang argumento. Kung hindi encyclopedia yung gagamitin sa simbahan, wala na pong ibang gagamitin kundi salita ng Diyos. Biblia po yung batayan. Itingnan po natin yung katuroan sa biblical na turo. Kahit po yung tatlong persona, the triune God. Yung triune God po, Biblia po yung kanilang ano kasi. Doon po tayong bumalik sa turo sa Biblia. Bakit po bago po natin puntahan yan, bakit po nagkaroon ng mga reformer? Bakit po nagkaroon ng reform? Kasi nga, may tamang doktrina at tamang katuroan na na-form na kung saan ay napreserba ng Diyos. Ibinigay ito sa simbahan, pero anong ginamit o anong ginawa ng mga Roman Catholic? Binipon po nila ito. Hindi na po sila apostolic teaching, kundi apostate. So dito, yung na-form ng Diyos na na-deform ng katuruan ng Romano Katoliko, gumamit ngayon ang Diyos ng mga reformer to reform the church, the teachings of the church. Ibig sabihin ng reform is to go back to the true teaching of Scripture. Ibig sabihin ng reform is to be biblical. Diyan po nabuo ang mga reformer. Diyan po naging bantog si Martin Luther, si John Calvin, at iba pa pong mga lingkod ng Diyos. So, may na-form na tamang katuruan, dinipon po ng Romano Katoliko, at nireform uli para maipabalik sa totoong turo ang simbahan. So, mga kapatid, sa Biblia kasi, kahit nga yung triune God, gusto nila na manatili sa katotohanan ang simbahan. Ang sabi po ni Kristo sa John chapter 17:17, ito po yung nahayag. Kahit po yung ating Ama. John 17:17. Puntahan po natin ang Biblia. Nang hindi po tayo maligaw. Medyo mahina po yung net ko. Pero iwan ko lang kung readable sa inyo Try ko lang na maipakita po sa inyo kung ano ba talaga yung Bible na sinasabing ganyan. Sorry. Ayan. Ibukod mo sila para sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ang katotohanan. Kahit ang Ama gusto niya na ang simbahan ay nasa katotohanan. So kung hindi Biblia ang iyong gagamitin, maliligaw po kayo. Dahil ang Biblia po at ang salita ng Diyos ay iisa. Iayon nga sa salmista, yung salita ng Diyos ay siyang ilaw na nagbibigay direksyon. Kahit po yung ating Panginoong Hesus, hindi lang po ang Ama ang gusto na manatili tayo sa katotohanan, kahit po ang ating Panginoong Hesus. In Matthew chapter 4, o kahit hindi ko na dyan ilagay sa screen,
palagi niyang ginagamit every time na 3 beses siyang i-tempt ni Satan. Anong sabi ni Kristo? It is written, it is written, it is written. Doon ka lang po sa nakasulat. Huwag mo na pong dagdagan, huwag mo na pong bawasan, kahit yung banal na espiritu. In John 16, maaari ka bang ilid ng banal na espiritu? Doon po sa hindi o hindi po sa salita ng Diyos? Puntahan po natin ang sinasabi ng talata. John 16 in verse 13. Medyo mahina po talaga, pero pagpasensyaan nyo na. Ngunit pagdating ng espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Ano po yun? Biblia po yun. Sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig at ipinahayag niya sa inyo sa mga mangyayari sa hinaharap. Mga kapatid, kahit po ang banal na espiritu, Biblia po. Iano po ba yung mga salitang kanyang ipinahayag? Noon, yung Old Testament. Ngayon, yung New Testament, yung sa hinaharap, yung Book of Revelation. Ibig sabihin, kumpleto po ang Biblia na malaman po natin ang kasaysayan, kasalukuyan, at ang hinaharap. Hindi ka po ililid ng banal na espiritu sa katuruan na hindi matatagpuan sa kanyang salita. Hindi lang ang Ama gusto na manatili tayo sa katotohanan, hindi lang ang Anak na ginagamit ang katotohanan, at ang banal na espiritu na gusto niyang ipahayag ang katotohanan na kung saan ay manatili po tayo sa sola scriptura, kundi kahit po yung mga turo ng mga apostoles. Anong turo ng mga apostoles? Isabi nga ni Pablo sa taga-Korinto. Dito po sa Corinthian. 1 Corinthians chapter 4 verse 6 ang sabi po ng salita ng Diyos. Sa English translation po yan, do not go beyond what is written. Sa Tagalog, mga kapatid, kami ni Apostol ang ginagamit kong halimbawa para sa inyong kapakinabangan upang matutunan ninyo ang mga kahulugan ng kasabihang huwag lalagpas sa nakasulat. Huwag lalagpas sa nakasulat. Anong sabi? Huwag lalagpas sa nakasulat. Bible alone po yan eh. Kahit noong panahong nagturo po si Pablo, doon po sa Berean, lahat ng mga katuruan na tinuro po ni Pablo, ayon po sa Gawa 17:11. Kanila bang sinuri sa historical, sa magisterium, sa teaching ng simbahan, o sa salita mismo ng Diyos? Acts. Lumipat yung ating ano? Acts 17:11. Lumipat yung aking monitor sa kabila. 17:11. Tingnan natin kung anong pinahayag. Ewan ko lang kung kita nyo. Noong panahong nagturo si Pablo, ito yung sabi ng salita ng Diyos sa Acts 17:11. May bukas ang isipan ng mga Hudyong taga roon kaysa sa mga Hudyong taga Thessalonica.
May pananabik sila na nakinig sa mga paliwanag ni Pablo. Nagpapaliwanag si Pablo, ha? Dapat na ba nilang paniwalaan si Pablo? Kung may paring magturo, dapat na ba tayong maniwala sa kanila? Iyang sabi ng salita ng Diyos, sinaliksik nila araw-araw ang mga kasulatan upang tingnan kung totoo nga ang sinasabi niya. Sabi ng Romano Katoliko, Mateo 16:18, ang tinatag ni Kristo ay ang simbahang Romano Katoliko. Kasinungalingan. Dahil ang sabi po doon, binanggit Universal Church po yun. Wala po doon nabanggit Romano Katoliko. Ginamit nga yun, talibong Napatunayan doon sa debate nila sa INC, napatunayan na tinampered. Bawal po yun. Yung papalitan mo, yung kataga, para lang po mag-fit in sa inyong doktrina. Kahit si Pablo nga, yung nangangaral, nagpapaliwanag, sinuri, sinaliksik, araw-araw, ang mga kasulatan upang tingnan kung totoo ang sinabi ni Pablo sa kanila. Mga kapatid, dito po natin nakikita na kung saan ang Biblia po hindi po nagtuturo sa atin na maliligaw po tayo ng landas. Dahil po ang Biblia, ayon po dyan sa nakasulat, puntahan natin yung binanggit niya kanina na 2 Timothy, chapter 3, 16 at 17. May kakulangan ba sa salita ng Diyos? Hindi ba ito sapat na maging ganap ang isang lingkod ng Diyos? O ito yung mababasa. Ang lahat ng kasulatan, old, new, lahat ng kasulatan, hindi lang po yan patungkol sa Old Testament. Dahil yung mismong tinuturo ni Pablo during that time ay kinasiyahan na po ng ating Panginoon. Magiging include na po sa ongoing completion ng Biblia. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap, walang kulang, na handa sa lahat ng mabubuting gawa. Mga kapatid, sola scriptura po yan Sa pamumuhay at kaligtasan, sapat po ang Biblia. Hindi po yan kulang. Kung may kulang man, ang pangunawa po ninyo. Ang pangunawa po ni John Ray yung may kulang. So, basahin po natin yung mga nagbigay ng komento dyan. So, John Ray, wala po akong inamin na hindi sapat ang Bible alone. Sapat po yun. Kahit ang simbahan, Biblia yung dapat nilang gamitin. At kung gagamit ka man ng history, referensya at opinion, kailangan hindi po yan nagko-contradict. Uulitin ko, hindi po yan nagkakasalungat sa turo po ng Biblia. Kung may mali, huwag tayong tumahimik. Tayo ang ilaw sa dilim ng kasinungalingan. Hindi lang sila ang may kapangyarihan. Tayo rin ay alon na bumabangga sa pader ng karahasan. Di na dapat pala
Panlilin lang na bumabalot sa bayan. Boses ng katotohanan, tayo ang kidlat. Gumising sa umaga, huwag mawalan ng pag-asa. Okay, so gusto sanang mag-join si General Tiraro Templo, kaya nga lang bro, naka-OBS. So kung sa Messenger, hindi ko kasi may pasok kasi nga yung cam ko nakadiretso po sa OBS, hindi siya nakadiretso sa Facebook. So pag papasok ka, hindi rin marinig yung boses mo galing po sa cellphone ko kasi nga naka-mic at hindi po naka-connect dito sa cellphone. So gusto niya sanang magpahayag. Tapos sa kay kay Bro Erwin, kay engineer, sabi niya, laban lang tayo, Pastor Lloyd, Labrador Solatorio, nasa likod mo kaming tulip defender, glory to God. Amen. So, declare war po ito, laban po sa mga Romano Katoliko na naglilihis po ng tamang turo. Na kung saan ay marami po talaga silang nalilinlang na kahit hindi turo sa Biblia, hindi galing sa Diyos, ay napakakawawa po ng mga membro nila, ng mga kapatid po natin na nalilihis sa tamang katuruan. So, yun lamang po mga kapatid, hanggang sa susunod na mga araw, marami pa po tayong i-debunk at marami pa po tayong pag-uusapan. For now, dito na po muna tayo at purihin po ang ating Panginoong Hesus. Kung tayo'y magkaisa, kaya nating buksain ang katiwalian, ang apoy ng tama ay ating panindigan. Sa bawat kanto may anino ng pang-aabuso. Sa bawat silid may bulong ng lihim na tinatago. Pero kung tayo'y magsalita ng sabay-sabay, ang araw ay muling sisikat sa ulap ng kasinungalingan. Hindi tayo bulag, hindi tayo pipi, ang kinabukasan ay nakaukit sa ating mga kamay. Tayo ang So, gusto ko lang din po pasalamatan yung Light Bearer Fellowship Church, lalo na po yung nagsusuporta po at nagbibigay po sa atin ng ng tulong mula po dyan sa US, kay Brother Jasper, Sunny or Sony, tsaka kay Pastor Ad po, sa lead pastor po ng Light Bearer Fellowship Church. God bless po at purihin po yung ating Panginoon, kay Attorney Ismael Permelino, sa mag-asawa po, kay Sis Rena. Sis, maraming salamat. Attorney, maraming salamat po sa inyong buhay. Pagpalain po kayo ng ating may kapal at to God be the glory po sa ating lahat. God bless you all.